Hello, 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 hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na nilikha pinaggatiwanan ng Diyos sa buong sangkatauhan. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Leo Tangona, ay narito muli upang pangunahan ng episode 432 ng Ride On Ministry. Araw po ng linggo, May 2, 2021, para sa ating ikalimang linggo pagkatapos ng ipinagdiwang natin na pagkabuhay na maguli ni Jesus. Yes, ang ating Sunday Divine Worship Service and Holy Communion. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On the Son of Grace, Worship, Prayer, and Service. Manalangin tayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, we indeed invoke your presence in our midst as we prepare ourselves in praising, worshiping you in spirit and truth. Please, O Lord, open our minds, our hearts, our spirit, and bodies for you to be exalted, for you to be reaffirmed in our respective lives. May you lead us through the power and the acts of your Holy Spirit. May you provide us an awesome moment of being with you and being with one another, and even the celebration of the Holy Communion. Please, Lord, provide us sound and okay na internet at signal. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Kasama, O Diyos, ang aming pagdinilay-nilay, paghingi ng iyong pangunawa, at gayon din ng iyong pagpapatawad at paglilinis sa lahat po ng aming pagkukulang. Sa banal na pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, Amen sa Panginoon. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving will be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Para po sa ating sagutang pagbasa ay mula sa ating leksyonary, awit kabanatang 22, talatang 25 hanggang 31. At ang ating magiging kasagutan, ikaw nga ang aming Panginoon, kami ay sasamba't maglilingkod sa iyo. Ikaw nga ang aming Panginoon, kami ay sasamba't maglilingkod sa iyo. Ginawa mo'y sambitin sa dakilang kapulungan sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang.
Ang handog na panata ko ay doon ko iniaalay. Magsasawa sa pagkain niyaong mga nagdarahop, aawit ang pagpupurin, ang sa Diyos ay dudulog, buhay nila ay uunlad, sa sagana silang lubos. Ang ating katugunan, ikaw nga ang aming Panginoon, ikaw ay sasambahin, maglilingkod kami sa iyo. Sa dakilang pangalan ng Panginoon, ang lahat ay magbabalik, ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Ang Diyos, ang Panginoon, hari siya ng nilikha, maghahari sa daigdig, sa lahat ng mga bansa. Ang ating katugunan, ikaw nga ang aming Panginoon, kami ay sasambat maglilingkod sa iyo. Mga ngayupapang lahat ang palalot mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal at narito sa daigdig na nilikhang mamatay. Maging lahing susunod pa ay sasambat maglilingkod. At mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Ang ating katugunan, ikaw nga ang aming Panginoon, kami ay sasambat maglilingkod sa iyo. Sa lahat ng sisilang pa'y ganito ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa ay si Yahweh ang nagligtas. Ang katugunan natin, ikaw nga ang aming Panginoon, ikaw ay sasambat maglilingkod sa iyo. Pinagpala tayo ng Panginoon sa pagkakataon na ito. At awitin po natin ang Holy Holy. Kung meron po kayong mga hawak na himnaryo, yes, buksan ninyo. O kaya meron kayong cellphone, added cellphone, pwede niyong i-google sa internet at lalabas po itong Holy Holy at awitin po natin ito na taimtim sa ating mga puso samantalang naging pag-ugnayan tayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Di ho ba mga ka-ride on sa Panginoong Diyos? Kaya pinupuri natin at winawalhati ang banal na pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Yes, sumawit po tayo ng taos-puso sa banal na pangalan ng Panginoon. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adored him, casting down their golden crowns around the glass sea. Cherubim and seraphim falling down before thee, who were 10 are 10, evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide thee, though the eye of sinful men thy glory may not see. Lord, thou art holy, there is none beside thee, perfect in power, in love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty, all
thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Amen. Yes, amen sa ating Panginoon, at ihanda po natin ang ating mga puso sa pagtalakay ng banal na kasulatan ayon doon sa ating biblical lectionary na ating pong sinusunod. Dito ay tunay nga naman pinupuri po natin ang banal na pangalan ng Panginoon. Na ito po ay masumpungan sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanatang 15 sa mga talatang 1 hanggang 8. Na ganito po yung sinasabi. Pakiabot mo nga yung King James Version. Yes, basahin natin sa English at gayon din ay basahin din natin sa Tagalog. Sapagkat ang ginagamit natin ay the King James Version at gayon din ng Full Gospel Study Bible at Magandang Balita Biblia. So ang sinasabi sa John chapter 15 verses 1 to 8, I am the true vine and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, and it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Herein is the Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Pinagpala tayo ng Panginoon sa paggamasa ng mga talatang ito na siyang salalayan ng ating pagtalakay. Ngayon sa Magandang Balita Biblia, ganito naman ang pagkakasabi nito. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapangalaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana.
sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung mananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napaparangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana, at sa gayo'y napapatunayang mga alagad ko kayo. Yes, pinagpala nga tayo ng Panginoon sa pagkabasa, pagkarinig ng Kanyang banal na salita. Ang tatalakayin po natin, mga ka-ride-on sa Panginoon, ay nitong napakahalagang usapin, Christian believers' relationship to Jesus Christ. Yes. Ang relasyon ng mga mananampalatayang Kristiyano kay Hesu Kristo. Well, tingnan natin kung ano ang nais na ipahayag nito sa atin sa pagkakataon na ito. At tingnan natin kung ano ba ang nais niya na iparating sa atin. Para sa kanon ay maarok natin kung ano ang nais na sabihin ng Panginoon, yes, sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Ngayon, itong pinaka-passage na ito ay mismo si Jesus ang nagsabi ng mga ito. At ito po ay itinuturing di umano nakasama sa mga parables ni Jesus o kay matawag na allegory. Dahil dito ang kanyang ginamit ay ang puno ng ubas. Yes, pertaining to Him and to all of us as Christian believers in the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, maliwanag dito na kung saan ay isinasalarawan nino ni Hesu Kristo ang tungkol mismo sa Kanya. He being the true vine, siya bilang tunay na puno ng ubas. Not literally, yung pagkakaalam natin na talagang realidad na puno ng ubas. At gayon din na kung saan ay inilalarawan ni Jesus na ang mga nais o kaya mga disciples na niya as His Christian believers, sila naman o tayo naman, yung tinatawag niya na the branches.
ang mga sanga. Kaya dito napaka-importante that by remaining in our attachment to Jesus Christ, napaka-importante yan. Yes, He being the source of life. Na kung saan ay tunay nga naman na nakapag-produce ng bunga. Ngayon, isinalarawan din ni Jesus dito na ang kanyang ama, mga karaydon sa Panginoon, ay nagsisilbing siya ang gardener. Who indeed that takes care of the branches. The disciples of Jesus, the Christian believers in the Lord Jesus, upang sa ganon mga karaydon sa Panginoon ay magsipamunga. Kaya nga yan ang sinasabi niya doon sa verse 2 at gayon din sa verse 8. Upang lalong dumami ang bunga. At sa verse 8 naman, kung kayo'y namumunga ng sagana, ibig sabihin nun mga karaydon sa Panginoon, itong Diyos Ama at maging si Jesus Christ, inaasahan niya na ang bawat isa na kanyang disipulo at lahat ng mga disciples, Christian believers in Him, ay inaasahan na kung saan ay mamunga. Diba? Dahil kung ang mananampalataya hindi namumunga, walang silbi, walang pakinabang, walang katuturan. Baog ang kanyang pagiging sanga na nakaugnay sa puno ng ubas. Kaya napaka-importante yung sinasabi sa verse 2 na mga salita, every branch, bawat sanga. Pansinin natin mga karaydon sa ating Panginoon na kung saan nagsasalita si Jesus dito. Ayon sa aking nabasa, ay merong dalawang categories ng branches in connection with this particular biblical passage. Unang-una na binanggit na category ay yung fruitless category. At gayon din ang pangalawang category, karaydon sa Panginoon, ay yung tinatawag mga karaydon sa Panginoon na fruitful category. Kategorya na kung saan ay hindi namumunga at gayon din kategorya na kung saan ay namumunga. Diba? Ngayon, mga karaydon sa Panginoon,
the branches that intentionally cease to bear fruit ay sila ho di umano yung tinatawag na who no longer have the life in them. Yes, buhay na kung saan ay humuhugot doon sa konteksto ng buhay na meron siya di umano sana na enduring faith at gayon din ng pag-ibig kay Jesus. Pero dahil hindi siya nakapamumunga, ang kulang sa kanya, hindi nakapag-endure, hindi nakapananatili, hindi nasusistena, hindi nadidiligan at hindi nakapamumunga, at ni walang bisang kanyang pananampalataya at gayon din yung kanyang pag-ibig kay Jesus. Kung kaya't nitong fruitless na kategorya ng buhay pananampalataya, mga kapatid, sa Panginoon, ito ngayon yung sinasabi ni Jesus na mga sanga na kanyang puputulin, na kanyang puputulin at itatapon at ihihiwalay mula doon sa tinatawag na vital union with Jesus Christ as very speculated. If you see and read Matthew chapter 3 verse 10. At gayon din sa ating biblical passage na tinatalakay. Yan ho yung konteksto ng spiritual life, mga kapatid sa Panginoon. A context of stopping in the journey of abiding in Jesus Christ. Tumitigil sa pananatili kay Jesus Christ. Kaya nga, yung sinasabi ni Jesus doon sa verse 6, mga ka-ride on sa ating Panginoon, ang hindi yan nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kaya nga nandun ang paghatol. Nandun ang pagputol mismo ng Diyos sa mga sanga na hindi na nagiging pakinabang, na hindi na nanatili sa Kanya, na hindi namumunga. Pero ang kagandahan naman sa ating Panginoong Diyos ay yung Kanyang pag-ibig, yung Kanyang malasakit na kung saan ay binibigyan niya lagi ang tao ng pagkakataon upang makabawi. Meron ng dahil naman sa patuloy na katigasan ng ulo ng tao at kasaraduhan ng kanyang utak, ng kanyang puso sa Panginoon. Mas pinipili niya ang kategorya na kung saan ay hindi nakapamumunga. Diba? Samantala, yung kategorya na kung saan ay namumunga,
Yan ang tinatawag ni Jesus na mga branches that bear fruit. Na kung saan ay taglay ang buhay. Na meron sila because they have that continuing, enduring faith and love for the Lord Jesus Christ, through Jesus Christ, for Jesus Christ, in Christ Jesus, for the sake of Jesus Christ. Diba? Ngayon, ito ngayon yung mga branches na kung saan ang Diyos Ama ay Kanyang prinupron. Yes. Alam din niya. Kailan na nagputol ako ng punong kahoy. Pero malago na naman. At mas naging maganda yung kanyang outlook bilang isang puno. And indeed, expecting ng mga punong yan ay mamumunga. Naayon sa kanyang connectivity sa pinakapuno. Yes, mga kapatid sa Panginoong Diyos, ang mga branches na kung saan na nakapamumunga, inaalagaan ng Panginoon. Pinuputulan ng Panginoon ay, ngunit hindi pinuputol lahat ng kanyang mga sanga. Upang sa ganun, mga ka-ride-on sa Panginoon, in order that they might become more fruitful. Upang sa kanon ay mas lalong mamunga ng mamunga ng mamunga. At gayon din na kung saan ang Diyos Ama, kung paano niya prinupron ang mga branches na nakaugnay sa kanya mismo na namumunga. Yes, kanya hong inaalis mula sa bawat sanga ang anumang mga bagay-bagay na kung saan ay makapaglilihis at makahahadlang. Saan? Sa tinatawag di umano mga ka-ride-on sa Panginoon, the vital life. Vital life flow of Jesus Christ sa bawat branch. Diba? Kaya nga ho, nakakonekta si pinakapuno ng puno ng ubas, nakakonekta kay Jesus upang sa kanon yung vitality ng life ay patuloy na dumadaloy mula kay Jesus tungo sa bawat isang sanga. Upang sa kanon ay maging vital din at upang sa kanon ay makapamunga din. Upang sa kanon ay meron siyang kabuluhan at meron siyang pakinabang at meron siyang katuturan. Mga kapatid at mga ka-ride-on sa Panginoon. Yes, ang bunga dito na tinatawag, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, is indeed, alin? The quality of Christian
life. Yes. The quality of Christian character. The quality of Christian disciple life in the Lord Jesus Christ. Na kung saan mga ka-ride-on sa Panginoon, it continuously brings a glory to God through this vital life na dumadaloy mula sa Kanya. Upang sa kanon ng buhay na yan, na mayroong taglay na quality of Christian character, Christian life, being disciple and bilang Christian believer in the Lord Jesus Christ. He will be having the capacity, the ability to witness, to share itong bunga meron siya na nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos Ama sa patuloy na quality ng pamumuhay bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano. Nataglay ang kalikasan, nataglay ang karakter, taglay ang Panginoon na dumadaloy sa kanyang buhay. Kaya nga mga kapatid sa Diyos, I suggest that you will read and contemplate on some biblical passages like Matthew chapter 3 verse 8, Matthew chapter 7 verse 20, and even Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Na mayroong kinalaman sa bunga ng Espiritu, at gayon din ang Ephesians chapter 5 verse 9 and Philippians chapter 1 verse 11. At makikita natin doon kung ano ang maliwanag na sinasabi. Ngayon doon sa verse 4, mga ka-ride-on sa Panginoon, napaka-importante yung sinabi ni Jesus diyan, abide in me. Ang nananatili sa akin, mga ka-ride-on sa Panginoon, pagkatapos ng isang tao ay naniwala at tumanggap kay Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, at nakaranas siya ng pagtanggap ni Jesus sa kanya, at gayon din ng pagpapatawad at paglilinis ni Jesus sa kanya. Tumatanggap siya, nakakaranas siya ng pangako ni Jesus na eternal life, o everlasting life, o buhay na walang hanggan. At gayon din na kung saan ay nakatatanggap siya ng kapangyarihan to abide in Jesus Christ. At ang kapangyarihan na yon ay nagmumula lamang sa Kanya. Well, mga ka-ride-on sa Panginoon, given that power, ang bawat mananampalataya sa ating Panginoon Kristo, na kung saan kung siya o tayo mismo na nagsasabi na nananatili tayo kay Jesus Christ, hindi ho ba na kung saan ay kinakailangan na tinatanggap natin di umano ang alin? That responsibility in salvation, at gayon din that responsibility
in abiding in Jesus Christ. Totoo po yan, mga ka-ride-on sa Panginoon. Meron ako nabasa na kung saan ay tinutukoy niya ng pinaka-Greek word na meno, M-E-N-O. Nang ibig sabihin nun ay to continue. Nang ibig sabihin nun ay to remain. Nang ibig sabihin nun ay to abide. At gayon din ang kanyang ibig sabihin ay to dwell. Napaka-importante yan sa ating tinatalakay. Nang sinasabi doon sa verse 4, abide in me. Ang nananatili kay Jesus in the Greek word meno. Ibig sabihin ay nagpapatuloy. Ang ibig sabihin ay nananatili. Ang ibig sabihin ay nakakabit sa Kanya. At gayon din ang ibig sabihin ay nananahan sa Kanya. Sa kalagayan na kung saan ay nagpapatuloy. Hindi ho yung ngayon ay mainit. Kinabukasan malamig. The following days, months, hindi mo na alam kung talaga naman ano na siya, mainit ba, malamig ba, maligamgam ba o nagpapatuloy. Yan ho ay realidad na nangyayari sa sanglibutan. Kaya nga ho, mga ka-ride-on sa Panginoon, bilang mga sanga na nakakapit sa puno ng ubas, na mismo si Jesus ang pinakapuno natin at tayo ang mga sanga, na kung saan ay nagkakaroon lamang ng buhay. As long as the life of vine flows into it, into us. Kaya nga, napaka-importante yung connection natin kay Jesus, gayon din ang connection ng Jesus sa atin, at gayon din ang connection ng kanyang Diyos Ama sa Kanya, at sa Kanya sa atin, at gayon din sa atin sa Kanya sa Ama. So, the believer, mga kapatid sa Panginoon, has Christ Jesus light only as long as Christ Jesus light ay dumadaloy sa atin sa pamamagitan ng ating meno, ng ibig sabihin ay to continue, to remain, to abide, or to dwell in Jesus Christ as our Lord and Savior. Pero mga kapatid sa ating Panginoon ay merong mga kondisyones ito na dapat natin isaalang-alang na kung saan ang ating pananatili sa Kanya, mga ka-ride-on sa ating Panginoon, na kung saan ay kinakailangan na patuloy na kung saan ay nananatili din sa atin ang alin? Ang Kanyang mga salita. Kung
Kung paano to continue, to remain, to abide, or to dwell in Jesus Christ, ganon din ho. To continue, to remain, to abide, and to dwell in the keeping of God's Word. Before our memories, within our memories, sa ating mga alaala at gayon din sa ating mga isipan at gayon din sa ating mga puso at buhay, na kung saan ang mga iyan, mga ka-ride-on sa Panginoon, ginagabayan tayo sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ginagabayan tayo, tinutulungan sa pang-araw-araw natin pag-iisip at decision making. Tinuturoan tayo at ginagabayan upang sa ganun, yung sinabi nga ni Jesus sa panahon na kung saan itinatag niya at isinagawa ang banal na komunyon, ay meron siyang sinabi doon, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Yes, mga ka-ride-on sa Panginoon, bilang gabay sa ating mga pagkilos, bilang gabay sa ating mga gawain, at bilang gabay upang tayo ay nakapamumunga. Hindi lamang yan ang kondisyones, mga kapatid, sa Diyos upang sa kanon ay patuloy na nananatili din ang kanyang mga salita sa atin, kundi we ought to continue maintaining that habit, religious habit of our constant close communion with Jesus Christ in order to draw strength and grace mula sa Kanya. Kaya nga, yun ang kanyang sinasabi doon sa verse 7, mga ka-ride-on sa Panginoon, kung mananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at may pagkakalob sa inyo, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you ask for and it shall be given. Di ba, mga ka-ride-on sa Panginoon? Gayong di, mga kapatid, sa Panginoon na isang kondisyones din na kung saan ay yung manatili tayo na kung saan ay ino-obey natin ang kanyang mga commandments. Ang kanyang mga kautusan sinusunod natin, sinasapamuhay natin. At gayon din na kung saan ay nanatili tayo sa kanyang pag-ibig. Kaya ngayon naman ang sinasabi niya doon sa verse 10, kung lalaktaw tayo, doon sa hanggang verse 8 lamang tayo. Kaya nga diyan na importante yung sinasabi ni Jesus, mag-ibagin kayo sa isa't isa. Yes. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa, ng buong espiritu. Gayon din mahalin natin ating kapwa gaya ng pag-ibig natin, pagmamahal natin sa ating mga sarili. Abiding in His love, while obeying His commandments and loving one another. Na kung saan ay yun ang kanyang sinasabi doon sa verse 12 and verse 17. Yes. Kung itutuloy natin pagbasa mula doon sa pinaka-verse natin, beyond verse 8. Yes, gayon din kung saan ang mga kondisyones na inilalatag dito, mga kapatid, sa Panginoon, if we want to continue abiding in Jesus Christ. Hallelujah. That we must continue keeping our lives
clean. Malinis. Pagkatapos na tayong maligo, nagsabon, nagbulnaw, magsipilyo lahat ng mga ginagawa natin araw-araw. But there should always be a continuing experience na kung saan pinupron tayo at nililinis tayo ni Lord sa ating panlalim at panloob at gayon din ang ating panlabas na estado ng ating pangkabuwang buhay. Yes, keeping our lives clean. Pero hindi natin magagawa na tayo lamang ang gagawa nito. Kailangan natin at importante mga kapatid sa Diyos sa pamagitan ng mga salita ng Panginoon at gayon din sa pamagitan na kung saan ay iniwawaksi natin ng tuluyan ng kasalanan. At gayon din na kung saan pinapaunlakan natin and continuously yielding and allowing the Holy Spirit sa tamang direksyon na nais niya tayo na dalhin. Let it be the direction of Jesus Christ, our God, the Father in Jesus Christ, through His words that will usher us into that direction in accordance to His will. Yes. Kaya importante yung sinasabi nga doon sa verse 3, mga kapatid sa Panginoon, sa ating pinaka-biblical passage. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Gayon din, kung basahin natin ng John chapter 17 verse 17 at gayon din ng Romans chapter 8 verse 14 at gayon din ng Galatians chapter 5 verses 16 to 25 at gayon din ng Ephesians chapter 5 verse 26 at gayon din 1 Peter chapter 1 verse 22. All of this merong kinalaman on how to keep our lives clean to the Word of God by resisting our sinful ways and by yielding to the direction of the Holy Spirit. Hallelujah, praise the Lord. Ngayon doon sa verse 6, mga ka-ride-on sa Panginoon, sinasabi doon ni Jesus, He is cast forth as a branch. Ay itatapon at matutuyo. Diba? Basahin natin mula yung verse 6. Ang hindi na nanatili sa akin na itatapon at matutuyo. Gaya ng sanga. Ang ganyang mga sanga ay titipunin at susunogin. Mga karaydoon sa Panginoon, itong parable na ito na tinutukoy ng ating Panginoon sa Kristo patungkol sa vine at gayon din sa branches na kung saan ay maliwanag na ipinaparating sa iyo, sa akin at sa atin lahat, na kung saan si Jesus Christ ay maaari na hindi sa sang-ayon dun sa kasabihan na kung saan once in the vine, always in the vine. Na hindi ibig sabihin na kung saan kung ikaw ay naroon sa puno, ay mananatili kang naroon sa puno lagi. Maalala ko ngayon yung doctrinal tenets. Once you are saved, ay patuloy ka na naligtas. Di ba? Meron kayong klase na hindi tayo magtutukoy ng pangalang denomination na ganoon panuntunan.
Kung save ka ngayon, ligtas ka na. Kahit na anong gagawin mo na. Pero dito sa particular parable or allegory of Jesus Christ, meron siyang ginagawang pagpuputol na mauwi na kung saan ay matutuyo, na kung saan ay mauwi na kung saan ay tatapon, sa halip magkakaray doon sa Panginoon. Itong pinakaparable ni Jesus o allegory ni Jesus, mga kapatid sa Diyos, ay binigyan ng mahalagang mga puntos ang kanyang mga disciples at gayon din binibigyan tayo ngayon. Na ating pong pag-isipan, isaalang-alang. Na bagaman, meron nga siyang ginagawang pagpuputol ng sanga, pagtatapon at masunog. This is indeed the solemn but loving warning of Jesus Christ. Babala ngayon ni Jesus Christ sa iyo, sa akin at sa lahat. Na kung saan ay meron hong maaaring posibilidad na kung saan ngayon ay tutuo ka na nananampalataya na kaugnay na kagabit kay Jesus. Baga naman darating ang isang pagkakataon na kung saan manlalambot, manghihina, magtatampo at gayon din ay tuluyan na iiwanan kung saan siya nakakabit. Natuluyan na kung saan ay kanyang iaabandon ng kanyang pananampalataya kay Jesus, na kanyang tatalikuran si Jesus dahil nagkulang o kaya'y hindi siya nagtagumpay na manatiling nakakabit kay Jesus. Hindi siya naging meno to continue to remain, to abide, and to dwell in Jesus Christ and with all the conditions of keeping into God's words continually, and even of maintaining the habit of constant or intimate close communion with Jesus Christ in order to continuously drawing strength and grace from the Lord Jesus Christ, and even obeying His commandments, and likewise abiding in His love, and likewise loving one another and keeping that life clean through the Word of God by resisting sins and yielding to the direction of the Holy Spirit. Kaya nga ho, mga kapatid sa Panginoon, kaya nga doon sa verse 6, kung merong everlasting, meron din tinatawag na everlasting fire of hell, ang hindi na nanatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kaya nga ho, mga kapatid sa Panginoong Diyos, napaka-importante
ang mga foundational na mga prinsipyo na kung saan nag-govern sa ating mga karaibon sa Panginoon. Upang sa kanan makapanatili tayo sa ating connection with Jesus Christ. At makapanatili tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga disciples ni Jesus. Na kung saan ang ating relasyon sa Kanya, huwag natin nahayaan na maging matawag na estado ng pagiging static na relasyon natin sa Kanya base sa mga nakalipas nating desisyon at base sa mga nakalipas nating mga karanasan. Sa halip na kung saan ay nakabase into that progressive and productive and fruitful relationship with Jesus Christ, as Christ Jesus, our Lord and Savior, continuously dwelling in us, for us. At gayon din na kung saan ibinabahagi, iniaalay din sa atin ang banal na buhay mula sa Kanya mismo. Tukat story short mga kapatid sa ating Panginoon Diyos na kung saan importante itong mga foundational na principles na ito na kung saan nag-govern po sa atin. At gayon din ang mga katotohanan, mga kapatid sa Panginoon, na kung saan ipinagbabatayan natin na itinuturo dito sa parable na ito, allegory, ni Jesus na Kanyang binahagi sa atin. Yes, the truth of the responsibility of abiding in Jesus Christ na kung saan ay ibinigay ni Jesus sa Kanyang mga disciples at gayon din sa atin. Because we are part of the apostolic ministry of Jesus Christ. Kaya nga doon sa verse 4, manatili kayo sa akin at manatili kayo ako sa inyo, hindi makapamumungang sangi, hindi na natiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo nanatili sa akin. No way to become fruitful away from Jesus Christ. And that should be our response to God's priority of His extended gift sa buhay mo, sa buhay ko at sa buhay natin lahat. Ang buhay na pinapaging dapat ng Panginoon, ang buhay na pinapaging banal ng ating Panginoon, ang buhay na kung saan ay pinangakuan na makararanas ng buhay na walang hanggan. At gayon din ang langit na Kanyang inihanda. At gayon din ang kapangyarihan na Kanyang ipinagkatiwala, pinagkaloob. Sa panahon na kung saan naranasan natin ang Kanyang pagkilos, naranasan natin ang pagiging born-again Christian, naranasan natin ang conversion ng ating buhay. Natuluyan na kapailalim sa Kanya. Mga kapatid sa Diyos, manatili tayo sa katotohanan na kung saan ay nananatili tayo kay Jesus Christ, na kung saan ay nagre-resulta sa Kanyang patuloy na Siya'y dumadaloy sa atin. Nang nagiging result ang buhay natin ay nakapamumunga ng sagana. At gayon din na kung saan nakararanas tayo ng katagumpayan ng ating mga pananalangin. At gayon din nakararanas tayo ng fullness of joy in the Lord Jesus Christ. Kaya ang importante yung verse 5, importante yung verse 7, at importante yung verse 11 na sinasabi. And of course, what other truth
Ang katotohanan na kung saan ano man ang naging decision ng tao, ano man ang kanyang pinipili sa kanyang buhay, meron lagi na kaakibat na konsekwensya ang bawat kabiguan sa ating pananatili kay Jesus Christ, na dinadala doon sa konteksto ng buhay na kung saan hindi nakapamumunga, na nauwi doon na kung saan ay inalis sa poder ng Panginoon, pinuputol, natutayo at itinatapon. At gayon din, nang nagiging konsekwensya, nagkakalat pa ng distraction. Kaya nga doon sa verse 7, mga karay, doon sa Panginoon, ask what He will. Hingin ninyo ang inyong maibigan. Yes, would you believe that the answer, the secret of answered prayer is abiding in Jesus Christ. Meron kang problema, abide in Jesus Christ, magkakaroon ng solution. Meron kang sakit, abide in Jesus Christ, kakaroon ng solution. Naman problema ka sa pinansya o namang klase ng problema, manatili ka kay Jesus Christ, and you will see, you will experience the secret of answered prayer in continuously abiding in Jesus Christ. Kaya nga, the nearer we live to Jesus Christ, or the more we live in Jesus Christ through our respective religious continuing meditation of studying the scriptures and even communing with Jesus Christ, and more of our prayers, and surely it will be in line with the nature and words of Jesus Christ, na kung saan the more na nakakaranas tayo ng effectivity ng ating pananalangin sa Kanya. What more can we ask more to the Lord Jesus Christ? Well, let us continue to remain, to abide and dwell in Jesus Christ and all the foundational principles and truths as per speculated in our biblical passage na binahagi ng ating Panginoon. Sana mga kapatid sa Diyos na challenge tayo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, everybody will say Amen at Amen unto the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ngayon mga kapatid sa Panginoon, na tayo po'y tutungo sa ating pagdiriwang ng banal na kapunan sa pagkakataon na ito. Tayo po ay magsitindig, mga ka-ride-on sa Panginoon, at sambitin natin ang ating sinasampalatayan at lagay natin ang ating kanang kamay sa ating puso. Sabay-sabay natin sambatin yan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesu-Kristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga batay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamatay.
Sinasampalatayin ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap at pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Maaari na po tayong makaupo sa pagkakataon na ito. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan at ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin kailanman hindi mauuhaw. Ako ang ilaw ng sanglibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Manalangin po tayo ng may kapakumbabaan sa banal na presensya ng Panginoon. O mahabaging Diyos, Ama ng aming Panginoon Kristo, dumudulog kami sa iyong dulang na nagtitiwala hindi sa aming sariling katwiran, kundi sa iyong mayaman at dakilang kaawaan. Hindi nga po kami karapat-dapat mamulot man lamang ng mumo sa ilalim ng iyong dulang, ngunit ikaw pa rin ang Panginoon na ang kaawaan na hindi nagbabago. Kaya pagkaloob mo po na kami ay makabahagi sa sakramento ng iyong anak na sa Jesucristo, upang kami naman ay makalakad sa kapaguhan ng buhay, magsilago at makapagpatuloy na tumatahan sa Kanya. Lahat ay magsabi ng Amen sa Panginoon. Yes, Amen sa Panginoon. Itaas ninyo ang inyong mga puso. Ang ating katugunan, aming itinataas ang aming puso, Panginoon. Sambitin natin. Aming itinataas ang aming mga puso, Panginoon. Tayo ay magpasalamat sa ating Diyos. Ang ating katugunan ito ay marapat at matuwid na gawin. Sabay-sabay natin sabihin, ito ay marapat at matuwid na gawin. Tunay na marapat at matuwid na gawin ang aming katungkulan na sa lahat ng oras at sa lahat ng dako kami magpasalamat sa iyo, Panginoon. Banal na Ama, makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang hanggan. Sa kasama ng mga arkanghel at ng mga anghel at ng mga arkanghel at ng buong kalagitan, aming pinupuri, dinadakila ang ngalan mong marangal, laging pinupuri at sinasabing, banal, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Langit at lupa at puspos na iyong kaluwalhatian, walhati sa iyo, O Panginoon, kataas-taasan. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, noong gabing yun, nakasama ni Jesus Christ ang kanyang 12 disciples. Yes, na kung saan ay isa sa kanyang mga disciples ang nagkanulos sa kanya, si Judas Iscariote, na kung saan ay kanyang itinatag at isinagawa ang sakramento ng banal na hapunan, na kung saan ay kanyang kinuha ang tinapay pagkatapos na kanyang ipagpasalamat sa Ama, ay kanyang pinagpira-piraso. Yes, at ang kanyang sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Yes, mga kapatid sa Panginoon, ito po ay simbolo ng kanyang katawan na inialay sa bawat isa sa atin, na kung saan sinabi din ng Panginoon, gawin ninyo ito lagi bilang pag-ala-ala sa akin. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, mga karaidon sa Panginoon, ay kanyang kinuha ang saro. Pagkatapos na makapagpasalamat sa Ama, ay kanyang ibinigay sa kanyang mga disciples sa kanyang sinabi, kunin ninyo ito at inumin. Ang sarong ito ay simbolo ng kanyang dugo na nabubo sa para sa kapagpapatawad, paglilinis ng kasalanan ng sanglibutan ng lahat ng tao sa mundong ito. Manalangin po tayo sa pagkakataon na ito. O aming Ama at aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat. Di man kami karapat-dapat, pinapaging dapat mo kami, Panginoon. Ayan mo, Diyos, na kami po ay makabahagi sa iyong banal na sakramento. Yes, Lord Jesus Christ, maging karapat-dapat kami, Panginoon, na laging nakaugnay sa iyo, sa iyong mga salita at sa mga naisin mo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesucristo, ito pong aming panalangin
Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. At ngayon po, tanggapin natin ang tinapay, simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Yes, nais natin na tayo po'y mayroong patuloy na kaugnayan sa Kanya. Let us in solidarity celebrating with Jesus Christ in the partaking of this holy sacrament. Yes, ating pong ipamahagi sa ating mga kasama dyan kung saan man tayo naroon, loob ng tahanan, saan man tayo naroon. Let's enjoy with thanksgiving sa ating Panginoon in the partaking of this tinapay, simbolo ng katawan ng Panginoon. Yes, kainin po natin, mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Amen at amen sa Panginoon. Yes. Kaya hindi, mga kapatid sa Panginoong Diyos, na kung saan tanggapin natin ang banal na salo na mayroong pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Yes, ipagkaloob po natin sa ating mga kasama dyan. At sabay-sabay po tayong uminom. Wow! Talaga naman purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Tayo po ay tumindig sa pagkakataon na ito at magpasalamat sa ating Panginoon. O Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, dahil sa iyong dalisay na pag-ibig ay naghahangad kami ng pananampalataya sa banal na dugo ng iyong dakilang amang at pagdanasang makapaglingkod sa iyong kaharian. Ayan, ang aming mga puso ay makasusumpong, nagpapakumbaba na handang sumunod sa iyong mga kalooban, na ang aming mga kilos ay maging kaluguran sa iyong mga paningin. Turuan mo kami ngayon bilang iyong iglesia sa paghayop at pagbabahagi ng kaligtasan dulot ng aming Panginoon at tagapagligtas na Jesus Kristo. Gamitin mo kami ngayon ayon sa iyong kaluwalhatian, sa makapangyarihang gawa at gabay ng banal na Espiritu at sa pamagitan ng aming Panginoon at dakilang manunubos na si Jesus Kristo. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Yes, amen sa Panginoon. At ngayon po ay ating pong likomin ang ating mga kaloob para po sa iglesia. Dahil bahagi po ang ating pananatili kay Jesus, na kung saan ay suportahan natin ang iglesia, na kung saan ay membro tayo. Yes. Ang church natin ay may iba't ibang mga ministries and vision ginagampanan, may mga proyekto pa. Sa mga monthly na bayarin, gayon din sa mga para sa utilities at iba pa, at gayon din sa mga suporta sa mga maggagawa. Yes, magkaloob po tayo na kung saan ay magiliw, nasisiyahan, believing that the Lord will continue to bless us and the Lord will continue to shower the blessing from Him. At yung kaloob na yan ay dalhin po natin sa church na kung saan tayo pa'y membro. Huwag yung dalhin dito sa Ride-On Ministry, sa inyong church. Yes, nang makatulong. Yes, ipalibot natin ang ating mga offering upang yan ay ating pong ipagkatiwala sa ating Pinoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Kung nagawa ninyo, inyo pong itaas ang mga kaloob na yan in the mighty name of the living God in Jesus Christ. Thank you very much. You being our Jehovah Jireh, great provider, and you being our Jehovah Rapha, great healer, our good shepherd, and you being the true vine.
Panginoon, tanggapin mo ang aming mga kaloob. Pagpalain niyo, O Diyos, pagpalain mo ang iglesia na kung saan kabilang kami, Panginoong Diyos, nang lalong lumago, nang lalong makapamuha, gayon din kami, Panginoon, nang lalong natutugunan ng mga pangangailangan, gayon din kami, Panginoon Diyos. In the mighty name of Jesus, ito po ang aming pagkakatalaga sa mga kaloob na ito. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, hallelujah, praise the Lord. At ngayon ay ating pong awitin, yes, ang ating awit ng pagtatalaga, pagpapasalamat. Meron tayo na nais na kung saan ay ipagpasalamat natin sa Panginoon, ay gawin po natin ng personal sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Ano ba yung mga dapat natin ipagpasalamat sa Kanya? Yes, meron ba? Sa mga nakalipas na mga araw. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din, nais ba natin na kung saan ay italaga ang ating mga buhay sa Kanya? Once again, by renewing our faith sa Kanya, so that we can continuously being with Him, abiding with Him, remaining with Him, dwelling in Him, and even His words. Meron ba tayong mga pinagdadaanan sa panahon na ito, karamdaman, problema, whatever? At naniniwala tayo na merong magagawang Panginoon sa mga ito, sa ating paglapit sa Kanya. Why don't we surrender everything unto the Lord Jesus Christ? Di ho ba makakaray doon sa Panginoon? Kaya kung meron kayong inaryo, buksan ninyo. At sabay-sabay natin itong awitin ang himnong I surrender all. We have to surrender everything unto the Lord Jesus Christ. Yes, purihin natin ang Panginoon at awitin natin ng taos puso ito. Hallelujah at praise the Lord. Jesus, I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasure all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all.
my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender, make me Savior wholly thine. Let me feel the Holy Spirit, truly know that thou art mine. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender, Lord, I give myself to thee. Fill me with thy love and power, let thy blessings fall on me. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender. Now I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation, glory, glory to His name. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. Purihin natin ang Panginoon at tayo po ay dumako sa ating pastoral prayer. Yumuko tayo sa banal na presensya ng Panginoon sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa mensahe ng buhay inyong ipinarating sa amin. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa pagdiriwang ng banal na hapunan at sa pagtanggap ng mga elementong ito. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, pagmamahal, malasakit, pag-ingat, protection, pagliligtas sa amin. Lalo na, Panginoon, sa mga nakalipas na mga araw. Salamat, O Diyos, sa bawat blessing na tatanggap namin mula sa inyo at gayon din sa iba ng inyong kinakasangkapan. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat pinagdaanan namin na mahihirap, mga pagsubok, mga hamon. Yes, Lord Jesus Christ, salamat po sapagkat patuloy mo kaming pinapapatatag. Patuloy mo kami, Panginoong Diyos, na binibiyayaan at pinagpapalat. Patuloy, Panginoon, na tinutulungan mo kami, Panginoong Diyos, na nakapamumunga at lumalago. Panginoon, narito po ang bawat isa, Panginoong Diyos, ipinaparating ang kanilang mga personal na pagpapasalamat sa inyo, Panginoon, whatever. Ano man ang reason ng kanilang paglapit, pagpapasalamat, Panginoon Diyos, alam mo lahat, Panginoon. Talus mo ang kanilang mga iniisip, ang kanilang mga damdamin, talus mo ang kanilang mga puso, Panginoon, pairugan mo at tanggapin
ang kanilang pagpapasalamat. Gayon din, Panginoong Diyos, sa lahat po ng inyong mga pagtugon sa aming mga prayer request, salamat po. Sa lahat po ng inyong mga pinagaling, Panginoong Diyos, salamat po, lalo na sa mga recoveries ng mga tinamaan ng COVID-19, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo lahat sila, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iba't ibang manifestasyon ng iyong pagkilos sa amin sa araw-araw. Salamat sa mga kaloob mo sa amin, salamat sa mga spiritual gifts, salamat, Panginoon, for every opportunity that we can do our best in serving you and even of helping others, Panginoon, for thy glory. Yes, Lord Jesus, salamat po sa mga buhay ng mga kapatid na kung saan sa araw na ito. Celebration ng kanilang birthday, katulad po ng kapatid na Hyde sa Chan Pulido ng Calawag, Quezon. Gayon din ang kapatid na Edelmar Del Leon ng Isabela, at gayon din ang kapatid na Rogelio Saclayan Jr. ng San Mateo Isabela. Ang kapatid na May Makadangdang ng Burgos Isabela, at gayon din, Panginoon, ang kapatid na Jonathan Acadis, Natano Zikat ng San Mateo Isabela, at gayon din ang kapatid na Mary Rose Morte. Ang kapatid na Pastor Danny Brosio ng Tagaytay Rizal, at gayon din ang kapatid na Francis Chan Junica Vergara sa kanyang 24th birthday, pamangkin ng kapatid na Sheila Maria Angkiliano Kalahi dyan sa bandang Baguio City. Ganyan din, Panginoon, ang kapatid na woman worker Leonora Marquez ng Puerto Princesa City, Palawan. Yes, sila, Panginoon, ang nakarating ng mga pangalan sa himpilan ng Ride On Ministry. Pero ang aming mga binabati at pinapanalangin sa inyo lahat po ng may birthday sa araw na ito, saan man sila naroon, sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa kabuuan ng Pilipinas, at gayon sila na nasa iba't ibang mga bansa. Aming amataming Diyos, gayon ni Panginoon, lahat po ng mga isinilang ng mga sanggol sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa new blessing, new opportunity na binigay mo sa kanila na panibagong taon. Patuloy mo silang ingatan, pagpalaing proteksyonan, Panginoong Diyos. Tulungan mo sila na kung saan nakapagtatagumpay at nare-realize, Panginoong Diyos, ang kanilang mga mithiin sa buhay para sa pamilya. At gayon sa mga lingkod mo, Panginoon, para sa church, para sa ministeryo. Yes, Lord Jesus Christ, dulutan mo pa sila ng marami pang mga karawan sa kanilang mga buhay na i-celebrate. Nalipos ng inyong blessing, nalipos, Panginoon, ng iyong ipag-ingat, pagliligtas, at gayon din na kung saan ay lagi nawa na maayos ang kanilang mga kalusugan. Yes, gayon din, Panginoon Diyos, na kung saan mailayo sila, Panginoon, sa virus na ito. Kundi manatili, Panginoon, na sila ay malusog at maayos ang kanilang mga pangatawan. Pagpalay mo rin ang mga sagulipin na nagsaraw na ito. Pagpalay mo silang lahat, Panginoon. At gayon din, Panginoon Diyos, na kung saan sa lahat po ng merong pinagdadaanan ng problema, anumang klaseng problema, tulungan mo sila. Bigyan mo sila, Panginoon, ng iba yung karong at kaalaman, Panginoong Diyos, kaparaanan ng malutas ang kanilang mga problema. Gayon din, Panginoong Diyos, sa lahat po na kung saan ay dumaranas ng karamdaman sa kanilang sitwasyon. Aming amataming Diyos, ikaw po ang siyang magpala at manguna sa kanila, Panginoon, at pairugan sila ng lubos na kagalingan at kalakasan, Panginoon, kailangan po nila, Panginoon. Gayon din, Panginoon Diyos, ang buong clan ng Chopes, Panginoon, na nandiyan sa bandang Dubai, Panginoong Diyos, na kung saan ay sila makauwi na, Panginoong Diyos, pero sila ay nag-positibo rin sa COVID-19. Gayon ni kapatid na Rogeline Liaban ng Sinati Ilocos Sur sa kanyang pinagdadaanan na breast cancer, ni Cruz sa Bagtas, Panginoon ng Pilar Bataan sa kanyang pinagdadaanan na cancer din, at gayon din ang kanyang mother-in-law, Josefina Bagtas, na na-stroke, pero bumubuti ang kanyang kalagayan, at nandyan siya, Panginoong Diyos, sa abroad. At nais niya na makauwi, Panginoon. At gayon din ang pamangkin ng Nika Cruz Bagtas na si Boyong Christopher, na kung saan ay nagpositibo rin sa COVID. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Leti Lacandaso ng Marilao, Bulacan, Yoli Caco ng Valenzuela City, Metro Manila, Andrea Cruz na mayroong blood clot dyan sa bandang USA. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Iya Sunes Spirit Domingo dyan sa bandang Qatar.
sa kanyang pinagdadaanan sa kanyang lupang katawan, at gayon din ang Mario Urbano na mayroon liver cancer, at ang kapatid na Rose Hayag Pascual sa kanyang kalagayan, sa kanyang kalusugan, at gayon din ang kapatid na Myra Cruz na nasa ICU sa isang pagamutan dahil po sa COVID-19, at gayon din ang kanyang buong pamilya na nagpositibo rin. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Lola Dionis Biya Kasiguran Domingo para po sa kanyang lubos na kagaling at recovery. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na baby Crisel Marie Pasay sa kanyang pinagdadaan na kidney cancer dyan sa Batang Mindanao. Telma Villarreal na nagdadialysis, Carlito Bagis na meron siyang mahirap umihi, sila po dyan sa Batang Mindanao. Gayon din ang kapatid na Ruel Lusang Yumol ng Bariberes Bataan sa kanyang kalagayan, Panginoon, na nagdadialysis, Panginoon. Gayon din ang kapatid na Merla Sembrano ng Imus City, Cavite sa kanyang pinagdadaanan, Panginoong Diyos, na colon cancer stage 3. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Hope Kabutay at ang kanyang baby na sa kanyang sinapupunan sa tagumpay na kanyang panganganak diyan sa Bandang Cabanatuan City, Nueva Ecija. Gayon din, Panginoong Diyos, ang health ng mga anak, mga apo at manugang ng ate, ng asawa ng kapatid na Regional Bishop Joey Lapijan diyan sa Bandang India. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo sila makararanas ng kagalingan at kalakasan, Panginoon. At gayon din, Panginoong Diyos, ng kapatid na Osias de Jesus ng Pulilan, Butaan, Bulacan, na meron pong stage 2 colon cancer. Betty Jeno Salyas ng Ilagan City sa kanyang prayer request para po sa kanyang Auntie Florida Estrada Gamoso. At gayon din ang Richardson Basibica dyan din sa Bandang Isabela, nagdadialysis, at gayon din ang kanyang anak na si Rona sa kanyang kalusugan at work, at gayon din ang kanyang apo si AJ sa kanyang health din at kalusugan, at gayon din ang kapatid na Boy Altra ng Kabanggan, Sambales, sapagkat siya po ay nagpositibo din sa COVID-19. Ang kapatid na woman worker Leonora Marquez dyan sa bandang Puerto Princesa, Palawan, at gayon din mag-asawang Boy and Lily Borromeo na Nagilian Isabela, at ang buong pamilya, Panginoon Diyos, ukol sa kanilang mga kalusugan, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Esther Marie de Lestrino sa Maria Aurora para po sa kanyang recovery at lubos na kagalingan. Gayon din, Panginoon, ang Saturno family ng Maria Aurora para makumpleto, Panginoon, ang kanilang pinagdadaanan para sa kanilang kalusugan, Panginoon, at kagalingan, Panginoong Diyos. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Jane Lumacan ng Visayas, Cebu City, Panginoong Diyos, sa kanyang pinagdadaanan din sa kanyang kalusugan. At gayon din, Panginoon, kapatid na Nanay Rebelina Makatuggal ng Balanga City, Bataan, para po sa kanyang complete healing recovery, at gayon din na kung saan mag-normalize ang kanyang kreya. Gayon ang kapatid na Sonia Mangubat at Chamalyari ng Bataan sa kanilang pinagdadaanan ng dialysis. Reverend Dr. Marvin Solayo de Leon ng Manila United Methodist Church, San Luis, Pampanga, sa kanyang problema sa kanyang left eye. Meron siyang diabetic retinopathy at bone problem. Gayon ang kapatid na Emiliano Ruel Malyari na meron pong cancer sa lungs, nag-chemotherapy. Eva Estrella Reyes sa kanyang problema sa kanyang kidney, paa at albumina, sila dyan sa Bandang Dinalupihan, Bataan. Gayon din ang kapatid na Glyza Matunan Albanas na mayroon pong breast cancer, Panginoon. At ang buong pamilya, Panginoong Diyos, ng Abet de Lucas Mariano dyan sa bandang Madrid, Spain, at gayon din sa Panikitarlac para po sa good health and wellness. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Estelita Kalahi Alota na kung saan ay nagpositibo din at nasa pagamutan dyan sa Bandang Santiago City, Isabela, at gayon din ang kanyang buong pamilya nahawa, lalo ng kanilang dalawang apo, at gayon din ang kanyang mga pamangkin. Gayon din sa kapatid na Roberto Romy Baby Kalahi, Panginoon. Gayon din kapatid na Florenda Nabua ng San Fabian, Pangasinan, ukol sa kanyang kalusugan, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Roniel Cabico Biray. At gayon din ang kapatid na Raysen Alvarez Cabingas for healing and recovery, Panginoon. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na JC Seranilla dyan sa bandang Barrio Militar, Port Magsaysay ng Palayan City, Nueva Ecija, para po sa kanyang lubos na kagaling, at gayon na kanyang anak na si Karen.
Gayon ni Panginoon ang kapatid na Darwin Tangonan na nag-COVID positive din dyan sa bandang may kawayan ng Bulacan. At gayon din Panginoong Diyos sa kapatid na Gwen Montevergen Javier sa kanyang pinagdadaanan ng depression, stress, and insecurities. At gayon din Panginoon ang kanyang minamahal na ina. Yes, na kapatid na Gemma Panginoon meron din siyang diabetes. Gayon din Panginoon ang mag-asawang Marina Caming Petilo at Don Petilo dyan sa bandang Nicosia, Cyprus para sa kanilang recovery at kalusugan. Gayon ang kapatid na June na Apan ng General Tino Nueva Ecija para po sa kanyang lubos na kagalingan. At ang kapatid na Nanay Holita ng San Miguel, Bulacan, Panginoon, sa kanyang tinamo na pilay na siya marigober at makatayon at makalakad, Panginoon. Gayon ang kapatid na Ronnie Day, Panginoong Diyos, na nasa pagamutan, nagpositibo rin. Gayon na kapatid na Mira Sanchez Raparandakanay dyan sa Sydney, Australia, upang sa ganon ay manumbalik ang kanyang maayos na pagsasalita at gayon din ang kanyang kalusugan. Ervin Butak ng Kawayan City, yes, Isabela, sa kanyang pinagdadaanan na diabetes. Leo Sapanta na nagka-COVID din, Panginoon, at naka-quarantine dyan sa bandang Puerto Princesa City, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Mon at Arvin Celestra ng Cavite na naka-quarantine because of the COVID-19, nagpositibo, Panginoong Diyos. Lahat po sila, Panginoon, ay amin pong nilalapit, pati na po, Panginoon, ng mga COVID-19 na cases, Panginoong Diyos. Yes, healing upon healing. Blessing upon blessing, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness para po sa lahat po sa kanila, Panginoong Diyos. Na sila makalaya, Panginoon, sa iba't ibang klase ng kanilang mga pinagdadaanan na karamdaman, Panginoon. Matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw at gayon din sa tuwit-tuwin. At gayon din, o aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na Gina Angel Tolentino, ng Paco, Manila City, para sa kanyang preparation pamunta dyan sa bandang Dubai. Pairugan mo, Panginoon, na lahat po ng requirements ay makompleto. At gayon din na maging maayos mo ang kanyang kalusugan, at gayon din ang kanyang mga pangailangan, at ang kanyang harapin na trabaho, at gayon din ang kanyang buong pamilya. Gayon ang kapatid na Nitz Bidon sa kanyang kahandaan din, sa kanyang pagbabalik dyan sa Kingdom of Bahrain. Tulungan mo siya at pagindapatin, Panginoon, lahat po ng kanyang pangailangan, Panginoong Diyos. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Syra Maria Balinggi ng San Mateo Isabela sa kanyang hinihintay, Panginoong Diyos, na visa upang siya ay makapunta na sa Maldives. Pairugan niyo, Panginoon, at ikaw ang magpana, at gayon din ang kanyang trabaho na kanyang haharapin, at gayon din, Panginoong Diyos, sa anumang mga pangailangan niya, pagpalain niyo ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Lahat po niyan, Panginoong Diyos, ay aming pinapanalangin, kasama po ang aming pagtatalaga ng aming mga buhay sa inyo, pamilya, aming mga hanap buhay, pati na, Panginoon, namin pong pinagkakatiwala ang kabuuan ng Luzon, Visayas at Mindanao, at gayon din ang buong Pilipinas, at gayon din lahat po ng mga bansa sa buong mundong ito, Panginoon Diyos, lahat ng sangkatauhan, mamamayan, himpapawid, karagatan, at gayon din, Panginoon, ang lahat po ng kalikasan, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat. Dalahin po namin, Panginoon Diyos, kung saan ay magplaten na ang curve ng global pandemic na ito, at gayon din na sa darating na maagang panahon, Panginoong Diyos, ay matapos na itong pandemyang ito, Panginoong Diyos, upang kayo may makapamuhay na, Panginoon, sangayon sa inyong kalooban. Kaya nga po, Panginoong Diyos, gayon na lamang aming panalangin araw-araw. Ano mang problema meron sa bawat bansa, tulungan mo. Tulungan mo, Panginoon, at gabayan, pagkalooban ng knowledge and wisdom, lahat po, Panginoong Diyos, ng mga nanunungkulan sa bansa, sa gobyerno, at gayon din sa pribado, at gayon din sa mga religious institution, Panginoong Diyos. Yes, prepare us for a better life and for a better tomorrow, Panginoon, at gayon din sa harapin namin sa buong maghapon at sa lahat ng pagkakataon sa araw-araw. Yan po ay aming pinagkakatiwala, maging ang panalangin, Panginoong Diyos, para po, Panginoon, sa kalusugan at kagalingan na mag-asawang Reverend Eliseo Dato at gayon din ang kanyang misis, Panginoong Diyos. Pagpalain mo sila, at gayon din, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw, at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan matugunan po ang kanilang mga pangailangan at mapagtagumpay ang kanilang ministries. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, lahat po ay amin pong ipinapanalangin na mayroong paniniwala na ikaw po ang siyang tumutugon at nagpapala po, Panginoong Diyos.
Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto him be glory in the church by Jesus Christ throughout all ages, world without end. Be with us all. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. At ngayon ay awitan po natin ang mga nagse-celebrate ng kanilang birthdays sa araw na ito. Mabuhay ka naw at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Hinihiling namin pagpalain ang mga araw mo pang darating, ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwid na. Lumawig na ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyo lahat, happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng birthday celebrants at gayon din mga pinanganak sa araw na ito. Hallelujah, praise the Lord. Ngayon ay ating pong tukayan ng mga ilang mga comments na ipinating po ninyo sa himpinan ng Ride On Ministry. Yes, puli natin Panginoon at salamat po sa inyong presence, sa inyong pananalangin at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong mga pag-like at gayon din sa inyong pag-follow sa ating page. Salamat po sa inyong comment. Salamat po sa pag-share ninyo sa bawat episode ng Ride On Ministry. Purihin natin Panginoong Diyos at tunay nga naman na patuloy po na pagpalain ka ng Panginoon. God bless and protect all of us always to the power, the presence, the acts of His Holy Spirit and His inspired words. Yes, stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ our Lord and Savior. Amen at amen sa Panginoon. Yes. Shout out dyan sa bandang Dubai. Yes, mga Pilipinos at lahat ng mamamay dyan. Shout out dyan at God bless you all. God bless. Yes, Dato family. Yes, how are you, my dear Minister Leonor Dato? Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord ng kanyang comment. Puri ng Panginoon na mabiyaya at makabuluhang linggo ng pagsamba po sa ating lahat. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At likewise, pasiligyan sa kanang Dubai. Ganyan mo lang sa ating kapatid na how are you, my dear yes, kapatid na Beth El Gallego ng Kawayan City, Isabela. Shout out dyan at God bless Gallego family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment, good morning po Bishop Litangon and family, to all ka-ride on Ministry, mapagpalang yes, mapagpalang linggo po sa ating lahat at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po at likewise. Hallelujah. At gayon mo lang sa kapatid na wari my dear Lola Bell, kanib po ng Capital Methodist Church, Sito Balanga Bataan, Shuttle Vision at God bless you and your whole family. Puri ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise the Lord ng kanyang comment. Mapagpalang linggo ng umaga po sa inyo, Bishop Lito and family. At sa lahat ng mga ka-ride on, maraming salamat at likewise po sa inyo lahat dyan. Hindi mo lang sa ating kapatid na how are you, my dear? Yes, kapatid na Analisa Tomasco, musta ka na dyan sa bandang Maryland, United States of America, Shuttle dyan. At please extend regards to the whole family. Pagpalain po lahat ng mga Pilipinos dyan. God bless Tomas family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment, blessed Sunday po sa inyong lahat.
Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri at pasalamat. Amen at amen po sa Panginoon with three emoji of prayer. Palapakan po natin sa Panginoon ang pinakamataas na papuri. Yes, hallelujah, amen sa Panginoon. How are you, my dear? Yes, kapatid na Juliet Istio Kumaoyaw, nice to meet you again. This love is living. Kumusta ka na ba? Nandiyan ka ba sa bandang North Poblacion ng Rizal, Nueva Ecija? Shadow Bigyan at God bless. Yan, si Choco Mayaw family, palapakan po natin sila lang dyan. Ang kanyang comment ay isang emoji ng prayer. Yes. Sana meron pong tumatalsik na stars at ganyan meron na kasulat na blessed. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. At ganyan naman sa kapatid na how are you, my dear kapatid na Elizabeth Dizon dyan sa bandang Central Luzon. Sila pikanib ng ginatang Methodist Church, Shadow Bigyan at God bless Dizon family. Palapakan po natin sila lang dyan. Ang kanyang comment, amen po, with three emoji of prayer. Thank you very much at amen sa ating Panginoong Diyos. At ganyan na kanyang added comment. Yes, emoji na nakagano ang kanyang kamay at blessings. Palapakan natin ang Panginoon at yes, shower. Yes, hallelujah, praise the Lord. At ganyan din ang kanyang emoji ng palakpak na may puso. Pumalakpak na naman tayo sa pagkakataon na ito. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan mo lang sa ating kapatid. Awari, my dear Betty Jane Osalia Beresosa dyan sa bandang Ilagan City, sa Beresosa with Jan at God bless Osalia Beresosa family. Palapakan po natin sila lang dyan. Ang kanyang comment, blessed Sunday po, God bless Bishop Lido at Jean, Mother Biyaya and everyone. Thank you very much at likewise sa inyong lahat dyan. Ganyan mo lang sa ating kapatid na how are you, my dear Remedios Garcia? Nice to meet you again in this live streaming. Meron kang katabi at kakambal mo ba dyan? Yes, hallelujah. Ang kanyang comment ay three emoji ng mukha. Palapakan natin ang Panginoong Diyos. Yes, yes, mula dyan sa bandang hallelujah, amen sa Panginoon. Sa bandang Bataan, yes, shoutout dyan. Palapakan natin lahat po ng mga taga-Bataan. Yes, hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon at gayon din ang ating kapatid na yes, how are you, my dear Carmelita Kapuli dyan, kanib po ng BEPS Methodist Church ng BEPS sa Meron Balibes, Bataan, shoutout dyan at God bless Kapuli family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment, happy and blessed Sunday worship ride on ministry. Thank you very much. Likewise, ganyan natin comment mula sa kapatid na Juliet Istio Kumaoyaw. Yes, gandang umaga po Bishop Litangonan at sa family ninyo. Pagpalain kayo ng pong may kapal with emoji ng heart at gayon din ng rose at nagayon din ng prayer. Palapakan natin. Thank you very much. Likewise. Ganyan mula sa kapatid na how are you, my dear Erlino Passion dyan sa bandang yes, Bangbang and Nueva Vizcaya. Shoutout dyan at God bless Passion family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment, good morning Bishop, joining po from Crossroads United Methodist Church, Bangbang, Nueva Vizcaya with my wife, Liliwa Joy Asis. Hello, hello kapatid na Liliwa Joy. Puri ng Panginoon. Yes, Passion God bless with three emoji of prayer, your ministry. Palapakan po natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Palapakan po natin ang Crossroads United Methodist Church, Bangbang, Nueva Vizcaya. Yes. Pwede mo na sa kapatid na how are you, my dear Sylvia Quintos? Yes, nice to meet you in this live streaming. Where are you in the Philippines? Are you from Balangas City, Bataan? Yes, pwede ang Panginoong Diyos at shoutout bigyan at God bless Quintos family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment ay emoji ng palakpak. Purihin ang Panginoon po, malakpak tayo sa pagkakataon na ito. Yes. Pwede ba lang sa kapatid na how are you, my dear kapatid na Jean ang Angel at Tolentino ng San Mateo Isabela nandyan sa bandang Pago, Manila City na kung saan malapit nang bumalik dyan sa papunta dyan sa bandang yes, Dubai. Sa tulbid dyan at God bless Tolentino family. Palapakan po natin sila lang dyan. Ang kanyang comment, magandang umaga Bishop Palitangonan at sa lahat ng manonood sa Ride on Ministry. Yes, cancel po lahat ng flight from the Philippines bound to Hong Kong dahil yes, dahil sa'yo. Dahil sa parami ang kaso itong COVID-19. Bishop, let's pray our whole world na humupa pa at mawala na itong COVID-19 sa ating bansa. In the mighty name of Jesus, we pray, intercede for the flattening of the curve of this global pandemic and its soonest stoppage completely. Yes, throughout the land, the whole world. In the mighty name of Jesus, everybody will say amen at amen unto the Lord Jesus Christ. Yes, yes. At nice to know na napuspon pala. Yes.
Yes, puri na Panginoon. Ganyan mo lang sa ating kapatid na how are you, my dear Lovell Agolino? Yes, puri na Panginoon Diyos. Shout out dyan sa bandang Pabia ng Iloilo City. Yes, po Visayas, puri na Panginoon. Please extend regards sa inyong lahat dyan, sa kay Pastor, yes, sa ating mga manggagawa, at gayon din sa ating mga churches dyan, sa bandang Santa Barbara, yes, gayon din dyan sa Pabia, at sa iba pa, yes, palapakan natin ya. God bless sa Agolino family, at gayon din lang yung mga ministry at leadership, palapakan natin, yes, hallelujah. At shout out, palapakan natin lahat po ng mga churches natin dyan, hallelujah, praise the Lord, yes, ang kabuuan ng Visayas. Yes, Iloilo po rin pa yung kanyang comment. Good morning with one emoji of heart. Thank you very much. Likewise. Ganyan mo na sa kapatid na Juliet Istio Kumayaw added comment. Amen with 3 emoji prayer. Palapakan natin ang Panginoon. Yes. Ganyan mo na sa kapatid na how are you, my dear Telma Alipio Balton? Nice to meet you in this live streaming. Yes, po rin ang Panginoon. Where are you in the Philippines? Are you from Rizal and Nueva Ecija? Right? Yes. Shout out with Janet. God bless. Alipio Balton family, palapakan po natin sila lahat ng kanyang kaonan. Amen. With 2 emoji prayer, puri ng Panginoon. Yes. Yes. Alipio Baliton, puri ng Panginoon. Yes. Alipio Baliton, palapakan natin muli. Hallelujah. Ngayon naman sa ating kapatid na Beth El Gallego, added comment. Amen po at amen sa ating Panginoon. God bless everyone. Happy Sunday po. Yes, puri ng Panginoon. Yes, thank you very much. At ngayon mula sa ating kapatid na it's Bito ng ating top fan. Yes, andito ngayon sa bandang Manila. Yes, waiting for her flight going to the Kingdom of Bahrain. Yes, shout out at God bless Beaton family. Please extend regards to the family. Puri ng Panginoon Diyos sa kanyang comment. Watching. Thank you very much. Hallelujah. Ganyan mo lang sa how are you, my dear kapatid na Marina Kaming Pedilo? Diyan sa bandang Nicosia, Cyprus. Kumusta ka na dyan mga Pilipinas? Kumusta kayo mag-asawa? Yes. Puri ang Panginoon. God bless the whole family of Kaming Pedilo family. Hallelujah. Praise the Lord. Puri ang Panginoon. Kanyang comment watching. Thank you very much. At ganyan din ang kanyang added comment. Amen po. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ganyan mo na sa ating kapatid na how are you, my dear kapatid na Eden Tabua? Puri ng Panginoon. Nice to meet you in this live streaming. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Where are you in the Philippines? Puri ng Panginoon Diyos. Ikaw ba ay mula dyan sa bandang iba Sambales o ibang lugar? Yes. Please extend my regards to the whole family at gainin God bless Tabua family. Puri ng Panginoon Diyos sa kanyang comment. Happy merry month of May po. God bless you, Bishop Tangon and family. Thank you very much. At likewise po, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise God. Salamat po sa lahat po ng mga comments. Salamat po sa body sa inyo. At sa pagkakataon na ito ay ating pong ibalik ang papuri at pasalamat sa ating Panginoong Diyos. Salamat po, Lord Jesus, sa celebration na pinagkalaw mo sa amin, partaking the Holy Communion, partaking your word, yes, and of all Lord Jesus Christ to sustain our spiritual life. From day to day, yes, purihin ka at binawalhati ka namin, O Ama at aming Diyos. Kaya nga po ang Ride On Ministry sa pagkakataon na ito ay alas 12, yes, alas 12:10 ng umaga ay pansamantalang nagpapaalam mula sa episode 432 tungo sa marami pang episodes na lalakbayin at haharapin. Yes, puri ang Panginoon mula Lunes hanggang Sabado. Alas 9 po ng umaga, samantala araw po ng Linggo, alas 10 ng umaga, nararapat lamang na kung saan sa pagkakataon na ito ay atin na pong ibalik ang lahat ng papuri at pasalamat pagwalhati sa banal na pangalan ng ating Panginoon sa Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah, praise the Lord at babay po sa bawat isa atin at till we meet again. Hallelujah, that we love you. Puri ng Panginoon Diyos, we embrace each other. Yes, from a distance, purihin, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, palapakan natin ang Panginoon. I-cheer natin ang bawat isa atin. Hallelujah, amen at amen sa ating Panginoon Diyos. Yes, purihin natin ang Panginoon.